Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po sa Punto ni Abe. Alam nyo, kaninang umaga mga Abe, dito sa amin habang ako'y nagkakape at nagbabrowse ako sa YouTube, nakita ko yung live stream ni Shelo Magno. Si Shelo Magno po ay isa sa mga pinakikinggan ko dahil gusto ko siya pag nagpapaliwanag siya about budget dahil siya po ay isang ekonomista at pagpapaliwanag niya ng budget ng Pilipinas, napakasimple at mas maiintindihan ko, no? Kaya siya po ay aking pinakikinggan. Subalit kanina yung kanyang topic is about polyamory. Hindi ko kilala yung kanyang guest, pero nagulat ako kasi nag-topic siya ng kakaiba. Which is wala akong against kay Shelo Magno, hindi ko siya kilala. At pero siya ay aking pinakikinggan sapagkat may natututunan ako sa kanya. Pero dito, gusto ko lang ibahagi yung aking nararamdaman tungkol sa topic. Wala akong pinariringgan, wala akong pinatatamaan. Pero sa akin, bilang isang progresibong konserbatibo, ay pinag-uusapan nila yung polyamory relationship. Yun yung isang bagay na yun yung isang klase ng relationship na parang isang open relationship na meron ka pang ibang relasyon bukod sa iyong partner, no? Maaring sexual o ito po ay intimate relationship, no? Open relationship bagamat may ito yung mga boundaries. Pero ito Abe, hindi ito para sa lahat. Ang polyamory relationship ay hindi para sa lahat, pati na rin ng regular na relationship na may isang lalaki, isang babae, o ngayon meron ng same-sex marriage na tinatawag ko same-sex union. Dahil mga Abe, para sa akin, naniniwala ako, ito po ay aking opinion lamang, na tayong mga tao ay likas na seloso at selosa. Maganda man tingnan sa papel o sa umpisa na para sa ikapapanatag ng bawat partido ay may mga boundaries, may magseset ng mga boundaries sa isa't isa, parang mahihirapan dahil tayo likas na seloso at gusto natin karamihan nasa atin ang atensyon. Hindi po ba? Ako po ba ay mali, no? Pero kahit na anong gawin natin, hindi pa rin nakokontento ang ginagawa ng isang taong mahal natin para masustain yung ating pangangailangan. We always look for something. At we always see something wrong kapag ang isang tao ay kasama na natin sa bahay at kasama na natin sa araw-araw nating pamumuhay bilang ating partner o ating asawa. Ano yung dapat nating pagtuunan ng pansin, mga Abe? Kung ganun ang problema, kung tatakasan mo yung ayaw mong makita dun sa isang tao, pupunta ka dun sa isa, no? Sabi nga nila, hindi ka daw pwedeng mangamuhan sa dalawang amo dahil kamumuhuyan mo ang isa at kalulugdan mo yung isa. Magkakaroon ng conflict. At meron pa akong isang argumento dyan. Kung yung isang regular na relationship nga ay hindi mo kayang pangaalagaan, paano pa yung dalawa? Kung ang isang tao ay hindi mo kayang maintindihan, pupunta ka sa isa para maintindihan mo? O baka naman kailangan nating tumingin sa salamin, baka naman tayo yung may depresya. Baka tayo yung may depresya at sinisisin natin sa mga taong kasama natin sa buhay. Hindi natin masosolve ang problema kung hindi natin kayang tanggapin o may kababaang loob na tanggapin na tayo mismo sa sarili natin may pagkukulang tayo sa ating mga kapareha o sa ating mga asawa. Hindi solusyon para sa akin kailanman, mga Abe, na kung ano yung hindi mo nakikita sa loob ng isang relasyon na iyong bibilangan, kailangan mong humanap ng isa pang relasyon at doon mo hanapin. Para sa akin, kung talagang wala ng pag-asa na malutas pa ang pakikipagrelasyon mo o ang iyong relasyon sa iyong kasama sa buhay o ang iyong partner o ang iyong nobyo at nobya, maaaring mapagkasunduan yung maghiwalay. At doon, you try your luck to find another person to be with you, to love you, to understand you.
Pero hindi lang dapat ikaw yung iniintindi. Dapat ikaw rin ay marunong umintindi. Ang lagi kong sinasabi mga abe, kapag ka ikaw ay gusto mong mapunta o gusto mong magkaroon ng isang magandang relationship, you always look for or you always need to have a clean intention. Ano ba ang intention mo kung bakit gusto mong ligawan o gusto mong sagutin o gusto mong magkaroon ng isang relationship? Kailangan mo ba na may makatuwang sa buhay? Kailangan mo ba na bumuo ng pamilya? Kailangan mo ba ng may makakausap? Kailangan mo ba ng may mapakikinggan? Kailangan mo ba na mabibigyan ng pagmamahal? O kailangan mo ring tumanggap ng pagmamahal? There's always two sides of story. But you need to have a clean intention. And then pangalawa, ability to become. Kakayanin mo ba? Mapanininigan mo ba na maging boyfriend, maging girlfriend, maging husband and wife, maging partner? Mapapanindigan mo ba? Yun ang isang pangalawang hamon. Ang pangatlong hamon, ability to maintain. Mapapanatili mo ba yung iyong intention noon, nung liligawan mo siya, noong nanliligaw siya sa'yo? Mapapanatili ba ang pagmamahala na yon? Ang respetuhan, ang pagbibigayan, ang pagpapahalaga sa isa't isa. Whereas, kung hindi mo kaya, ngunit hindi pa rin sagot na humanap ka para sa akin ng iba pang relasyon sa labas ng relasyon na yon. We need to fix those relationships first, either good or bad, and then you proceed your life. And she can or he can proceed to his life. May sinasabi sila sa argumento kanina na kung nandoon kayo sa polyamory relationship at may mga anak, kailangan ipaliwanag sa mga anak. Gaano kasakit sa mga anak? Because this is not a norm. Hindi ito normal sa kapangkaraniwang konbensyonal na pamilya sa Pilipinas. You're gonna give the burden doon sa bata na habang lumalaki, ganun ang kanyang pamilya. Hindi pa nga tayo tapos sa usapin ng same-sex union sa Pilipinas, no? O sa buong mundo, ay ibibigay mo yung burden na yon panibago sa mga bagong henerasyon. Kawawa naman, no? Well, para sa akin, I'm gonna stick on my points of view, morally, progressive, conservative. Para sa akin, ang isang relasyon ay dapat pinag-uusapan, hindi sagot na humanap ng isa pang relasyon kapag hindi nagkakaintindihan sa loob ng inyong relasyon. Yun lang po mga abe, at sana po ay kahit papaano ay napakinggan po ako sa aking punto ni abe. Muli po, best regards, Kuya JDL. Bye!